gazing from afar. Hi, Mr. Murray. Kamusta ka na? Tagal na, simula namin sa ito. Di ba kailangan na? Kamusta ang pag-aaral? Namimiss ko lang sila minsan. At maayos din ang pag-aaral ko. Ikaw, Mr. Murray, kamusta ka? Meron nga akong mga trabaho na dapat tapusin. Ngunit dyan to man, meron akong mga gandang balita sa'yo. Ang sulat sa'yo, galing sa Brazil. Sinasabi na ng sabataan ng Corona. Ano? Totoo ba? Di ako makapaniwala. Anong nakalagay sa sulat, Mr. Murray? Ang lahat ng binasa ko. At napagtanto mo na may kailangan ka dito. Kaya na-excite ako. Nagpuntagan ako dito para ibigay sa'yo yung sulat. Sabi, sige na, kailangan ka na dito. Dear man, sana'y pumunta ka at tumira kasama namin. Sa tingin namin maganda yun. Magkita tayo dito sa Amazon. Ano? Sa Amazon? Ano namang gagawin mo doon? Hindi ba tayo nag-agong pumunta sa Amazon? Kinagagalak din kitang makilala, Maya. Ikaw, ba't ka nga pala nandito? Andito ako para makita mga kamag-anak ko. Dito sila nakatira sa Amazon. At pinadala nila ako ng letter para dun daw tumira sa kanila kasama sila. Maganda yon. Oo nga, hindi na ako makapag-antay na makilala sila. Alam mo, sa tingin ko, pwede tayo maging mag-best friend. Clovis, pupunta na Mr. Manager. Thank you nga pala sa oras mo. Mauna na ako. Bye, Maya. Ikaw, andiyan ka na pala. Tara na at magsimula na ang palabas. Bye, Maya. Bye, Clovis! Good luck! Sa wakas, nagkita na rin tayo, Maya. Sana naging masaya ang iyong pagbiyahe dito papunta sa Amazon. Opo, tito. Masaya at maganda naman pong bumiyahe papunta dito. Maalala ka nga dito. Hello, Mrs. Minton. Hello, Maya. Welcome sa Family Carters. Masaya akong makita ka, Maya. Ako nga pala si Beatrice. Tara. Mrs. Milton at Maya. Maya, sasamahan ka ni Beatrice at ni Gwendolyn kung saan ang iyong magiging kwarto. Nililinisan nga pala ng mama namin ng araw-araw. Ito ay dating storage. Ha? Pero sinigurado ni mama at papa na malinis ito. Okay. Opo, Miss Minton. Tara na, lumabas ka na dyan. Naghanda na sila ng hapunan. Papunta na, Miss Minton. Sige, antayin na lang kita. Sana maging komportable ka dito sa bahay, Maya. Ilan mo lang, Maya. Salamat, Mr. and Mrs. Carter. Sigurado magkakaroon ako ng katahimikan at magiging komportable ako. Siguro naman napakita na sa'yo ng kampalang kwarto mo, Maya. Okay. Okay lang naman po. Sana nagustuhan mo ang kwarto mo, Maya. Sige, kumain na kayo. Hindi ito ang inaasahan ko, Miss Minton. Parang ayaw sa akin ng mga kambal. Nagbigay ka lang ng konting oras, magugustuhan ka rin yun. Hindi ko alam kung bakit gusto ng mga Carters. Kunin ako at dito nila patirahin. Bukas ng umaga, magugustuhan ka rin nila. Matulog na tayo, Maya. Good night, Minty. Good night, Maya.
buksan mo ang pinto. Mahal, nandito ka na pala. Kamusta ang pagtatrabaho mo? Tumulan ako ng trabaho. Ano nang mangyayari sa atin? May kilala ako sa Amazon. Pupunta tayo doon. Sa Amazon, hindi pwede. Delikado doon at nakakatakot. Paano na ang pamumuhay natin dito sa Mangos? Yung kambal. Maraming European ang nandun. Nag-harvest sila ng black gold sa Amazon. Pwede tayong gumawa ng parte nito. Ayoko! Ano nang nangyayari? Magiging mahirap na tayo. Mr. Carter, may dumating na sulat. Ito yung sagot sa mga problema natin. Mga anak, maganda na kayo at malaman ang magandang susunod para sa pagpunta natin sa Mangos. Pwede ba akong sumama? Sorry Maya, pero 3 tickets lang kasi ang binili ko. Saka sinong magbabantay dito sa bahay kung pati ikaw na rin sasama. Tama si Mama. Sigurado ka bang may kaibigan ko din? Ay, kung sino naman nagugusto yung mga kaibigan sa iyo. Tama, siguro dito ka na lang muna sa Mama. Alam ko na ang nararamdaman ni Cinderella. Para ako siya. Kaya siyang kambal eh. Yung stepsisters, hindi tayo nasahan ko rito. Paano kung pumunta ako roon mag-isa? Hindi mo pa rin nakikita ang anak mo. Ginagawa ko ang lahat para mahanap si Yapan. Bigyan mo pa ako ng konting oras. Tumatakbo ang oras, Bernard. Kung hindi mo kayang hanapin ang anak mo, ako ang gagawa. Sila yung dalawang private investigador na kilala ko, ang mga Cruz. Siguradong matutulungan nila tayo. Ako nga pala si Mr. Crafty. Ako nga pala si Mr. Leo. Paano ka nakakasiguro na mahanap nila ang anak ko? Kung mismo ako, hindi nila mahanap ang anak ko. Sila yung na-recommend sa akin ng dalawang private investigator. Kaya sigurado akong mahanap nila ang anak mo. Sige pa, pagkakatawalaan kita. Ito ang kailangan yung information para mahanap ang apo ko. Max, kaya sabi ko sa'yo na tapos niliyakan mo sa Manaus. Paano ka nakakasiguro na si Maya ngayon? Nilak ko ang buong bahay. At paano siya makakalabas dito? Huwag kang mag-alala, ako ang bahala. Sandali, siya ba'y naka-theater kahit na nasira ang boses? Nakakahiya. Hindi tayo ipapahamak ni Clovis. Saglit ka lang naman mag-stay dito. Sige na, tita. Hindi pwede. Umalis ka na dito. Ano pong kailangan niyo, sir? Magandang umaga, sir. May hinahanap pang magandang lalaki na maganda ang buhok. At siya ay mas maganda pa sa araw. Siya ay dumaan sa kanilang bahay. Magtatanong lang kami kung nahanap mo ba yung lalaki mo. Wala po kaming nakita. Sige, salamat, sir. Kung sakaling makita mo siya, pakisabihin gagawin ka niya. Sige. Salamat ulit, sir. Isa lang una na si Clovis. Halika. Ikaw yung tumulong sa akin, di ba? Oo, pwede bang ako naman tulungan mo? Oo naman. Hindi ako taga dito, taga Westwood ako.
Ito ay isang malaking kontra sa pagmamayari ng taverners ng pamilya ko. At ang padre ng pamilya ay ang lolo ko. At si Papa naman ang kanyang bunsong anak. Habang si Mama ay hindi taga dito. Yun ang rason kung bakit nandito ako. Tumakas ako sa pagiging tagapagmana ng taverners. Anong gusto mong gawin ko? Hindi ikaw mismo, pero siya. May private investigator na humahanap sa akin. Ayoko talaga maging tagapagmana. Siguro pwede kami magpalit ng pagkatao since tumakas na rin siya. Gusto ko talagang makita ang tribo namin. Pakiusap Maya, tulungan mo ako. Tutulungan kita, pero kausapin mo muna si Clovis. Nakausap ko na siya, pumayag siya. Ang kailangan mo lang gawin, hanapin ang cross at sabihin sa kanila na dito ako tatago para makuha nila sa Clovis habang hinahanap ko ang tribo namin. Sige, gagawin ko na yun ngayon. Gisingin mo na si Clovis habang hinahanap ko sila. Salamat, Maya. Kayo ba yung crows? Oo, ano magagawa namin para sa Hinahanap niyo ba si Pin? Oo, alam mo ba kung nasan siya? Oo, alam ko kung asan siya. Nasa kagubatan siya. Pwede mo ba tulungan kaming hanapin siya? Sige, sumama kayo sa akin. Palit tayo ng damit. Tara na. Sigurado ka ba nandito si Young Master? Nakakatakot naman dito. Hindi ko gusto yung master na magstay dito. Saka na din namin yung master. Alam ko ba matagal na kami silang hinahanap? Tara na. Inihintay ka na ng inyong lolo. Lumabas, Pin. Wala na sila. Maraming salamat, Maya. Ngayon pwede ko nang hanapin ang tribo ng ina. Walang anuman, Pin. Mag-iingat ka. Bakit mo ako pinapatawag, Papa? Ano? Hindi ikaw ang anak ko. Bakit nagsinungaling ka sa akin? Asa na nga po ko? Hindi ko alam, pasensya na. Young Master, kailangan ka ng lolo mo. Meron ako nalamang balita tungkol sa inyong dalawa. Nagagagamit nila ang mga mana ni Maya. Ano? Saan mo naman nakuha ang kalokohan yan? Hindi namin ginagawa yun. Oo nga, hindi namin ginawa yun. Pamangkin namin si Maya. Hindi naman ata tamang pagbintangan mo kami ng ganyan. Merong ebidensya na si Mrs. Carter at ang twins ay ginagamit nila mga pera ni Maya. At sa tingin mo, hindi rin namin malalaman na ginagamit mo lamang ang pera ni Maya sa mga illegal na bagay. Hindi! Wala akong ginawang masama! Anong nangyayari? Nalaman namin na ginagamit lang ang pera mo ng family Carters. Ano nang gagawin ko ngayon? Ikaw at si Miss Minton ay babalik na sa Brazil. Buwan na ang lumipas mula nang bumalik ako sa Brazil kasama si Miss Minton at Clovis. Bumalik si Finn sa England para manahin ang lahat ng pagmamayari ng kanyang pamilya. Okay na ang kanyang lolo at gumaling na sa heart attack. Nakilala din ni Finn ang kanyang ina at ang tribo nito. At meron pa rin siyang komunikasyon sa kanila. Si Mrs. Carter at ang kambal ay bumalik na sa England at naging katulong sa kanilang mayaman na kamag-anak. Si Mr. Carter naman ay magtatagal ng mas maraming taon sa
bilangguan dahil sa kanyang pandaraya. Si Clavis naman ay nagpatuloy sa pag-arte at kilalang artista na ngayon. Si Miss Minton ay kasama ko pa rin. Tinutulungan ako sa muling pagtatayo ng plantasyon. Matapos itong masunog, okay naman na ako ngayon. Pagkatapos ng magulong pangyayari, pabalik sa Amazon, marami akong natutunan. Iniwan man ako ng aking mga magulang, pero meron naman akong bagong nakilalang tao na pwede kong tawaging pamilya. Nakahanap ako ng bagong kasiyahan sa kanila. Kung kaya't habang ang ilog ay walang katapusan na umaagos upang salubungin ang dagat, upang gawin ang aming paglalakbay na magkakaugnay na humubog sa kung sino tayo. Ang landas ay maaring paikot-ikot sa kasalukuyang hindi mahulaan, ngunit sa bawat pagliko at pagliko ay nakasalalay ang puso na pakikipagsapalaran. Ito ang aking paglalakbay sa dagat ng ilog.